Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Typhoon Inday na may international name na Bavi na ang ibig sabihin ay bulubundukin sa Northern Vietnam. Base dito sa ating latest satellite image, huli nating namataan itong si Bagyong Inday sa layong 520 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito ng hangin malapit sa mata na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin nito malapit sa eyewall o mata na umaabot naman ng 170 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At dito po sa ating satellite image, kung mapapansin po natin, nakakatulong po ito dun sa pagpapalakas ng mga pag-ulan at mga kaulapan na dala ng southwest monsoon or habagat. Dahil counterclockwise po yung ikot nitong si Bagyong Inday, humihila po siya ng hangin na nanggagaling dito sa southwest ng ating bansa. At ito rin po yung tumutulong kaya mas maraming kaulapan at mas matalakas yung mga pag-ulan na nararanasan ng ating mga kababayan na nakatira particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Patungkol naman sa pagkilos o yung track natin patungkol dito kay Typhoon Inday, posible po na bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung bahagya pa ito na bumagal, ay Sabado ng tanghali pa ito lalabas. Pero ang gusto po natin na ipagbigay alam dito ay lumabas man po ito or hindi pa, depende sa timing, ay dahil sa lawak nito ay may magiging epekto pa rin po ito sa ilang bahagi ng ating bansa kahit nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung mga may kinalaman sa lakas ng hangin. Signal number 2 pa rin po dito sa Batanes, ganun din sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Ito po yung mga nakadilaw at yung mga naka-blue naman po, ito yung mga nakataas sa signal number 1. Wala po itong pinagkaiba, specifically dun sa nirelease natin na weather advisory kaninang 11 a.m. Pero gusto po natin na bigyan ng idea yung mga kababayan natin kapag signal number 2 po, yung lakas ng hangin na nire-represent po nito ay umaabot ng 62 to 88 kilometers per hour. Ito po yung habang nakasakay tayo sa sasakyan at maluwag yung kalsada o mabilis yung daloy ng trafiko, ito po yung bilis. Imagine natin yung sasakyan na yun ay gagawin nating hangin at ganun kalakas yung hangin na tatama sa ating mga bintana, ayun po yung nire-represent ng signal number 2. Itong signal number 1 naman ay kapag banayad po tayo na nagmomotor around 39 hanggang 61 kilometers per hour, ganun naman po kalakas yung hangin na associated dito sa signal number 1. Bukod po dun sa mga may nakataas sa signal number 1 at 2, meron naman po mga pagbugso ng hangin o yung panandaliang paglakas ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. Actually, today hanggang bukas, malaking bahagi po ng ating bansa ay posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin na to na mainly ay dala ng hanging habagat at bahagyang may influence din po tulad ng binanggit natin itong si Bagyong Inday. Pero by Sunday po, dahil nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mababawasan na po yung pagbugso na dadalhin sa atin o mararanasan natin. Sa malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagbuso, ganun din sa malaking bahagi ng Visayas at ilang probinsya dito sa Mindanao, particularly Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. Yung mga pagbugso na ito ay hindi naman po lalagpas ng 88 kilometers per hour. Ngayon tapos na po tayo dun sa mga babala patungkol sa lakas ng hangin. Ngayon naman pupunta po tayo dito sa ating weather advisory o yung ating forecast na rainfall amount for the next 24 hours. Simula po ngayong 5 p.m. hanggang bukas ng 5 p.m. Sabado bukas. At yung mga naka-orange po, ang nire-represent po niyan ay 100 to 200 millimeters na dami ng ulan for the next 24 hours. At ang ibig po sabihin niyan ay multiple floodings o kalat-kalat na mga pagbaha yung posible dun sa isang probinsya na kung saan ito ay taas sa orange. At yung mga nakadilaw naman po, ito yung 50 hanggang 100 millimeters. Ang madadala naman po nito ay yung mga localized flooding. So yung mga konting ulan ay binabaha agad, asahan po natin na makakaranas tayo ng mga pagbaha doon sa mga nakadilaw. Kasama po dito yung Metro Manila. Yung mga naka-gray naman po,
ay hindi po ibig sabihin ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po na umulan, pero hindi lang po kasing lakas ng mga nakataas sa yellow and orange. By the way, kasama rin po sa yellow itong Batanes province. Nadala naman nung extension ng kaulapan na associated directly dito kay Bagyong Inday. So simula naman po bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sunday ng afternoon ng 5 p.m. ay magkakaroon lang po ng shift yung mga pag-ulan natin. Mawawala na po yung ilang probinsya o yung yellow warning sa ilang probinsya ng Mindanao at mababawasan din po, matatanggal din yung Negros Oriental. At bahagya po na mag-shift. Imbis na hanggang Zambales at Pampanga lang po yung taas natin sa weather advisory, kasama na po ngayon yung Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. Habang paakyat pa po ng paakyat itong si Bagyong Inday. Simula naman po sa Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, ibig po sabihin hanggang Monday po ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan at ang difference naman po nito ay particularly dito sa Panay Island kasama yung probinsya ng Guimaras. Mababawasan po at ang matitira na lang sa yellow ay yung Aklan at Antique. Bukod po dito sa ating weather advisory na kung saan ito ay tumutukoy sa 24 hours accumulated o total amount of rainfall, meron din po tayong heavy rainfall warning. Kanina po from yellow ay tumaas na po sa orange yung naka-issue natin dito sa heavy rainfall warning natin na release o nilabas natin kaninang 3:50 p.m. At bukod po dito sa Metro Manila, naka-orange din po yung ilang bahagi ng Zambales at ganoon din yung probinsya ng Bataan. Ibig po sabihin, mas mataas po yung tsansa ng mga pagbaha as compared dun sa mga nakataas natin na dilaw dito sa yellow rainfall warning dito sa Rizal, Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Laguna at Quezon. Yung mga nakakulay na dark blue, ito naman po yung mga nakakaranas sa kasalukuyan nung inisyo po itong ating heavy rainfall warning ng mga pag-ulan. At yung mga light blue naman po, sa susunod na 2 to 3 hours, sila naman po yung makakaranas pa lamang ng mga pag-ulan. Yes po, ito po yung para sa NCR-PRSD at para naman po sa ibang bahagi pa ng ating bansa, pwede po natin bisitahin yung panahon.gov.ph or i-download po natin yung application na nirelease po ng DOST Pag-asa. Ganito po yung icon. Available po ito pareho sa Android at iOS. Sa gale warning po natin o babala sa matataas na alon, posible pa rin na umabot ng 7 meters yung taas ng alon pag pumalaot po tayo dito sa probinsya ng Batanes. Mas nabawasan na po ito at hanggang 6 meters naman dito sa Cagayan, Babuyan Islands at Isabela at hanggang 4.5 dito sa northern coast ng Aurora. Ibig po sabihin nito, wag po muna tayong pumalaot kapag may gale warning. At ang gusto po natin, kaya naman po tayo nag-issue ng mga warnings patungkol sa ulan, lakas ng hangin at sa taas ng alon ay para maprotektahan po yung ating mga sarili at ganoon din yung ating mga property. Kaya patuloy po tayo na maging updated sa mga updates at i-release na warnings ng Pag-asa at patuloy na mag-ingat po tayo. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.